Sa ating latest satellite images, makikita po natin na tatlong bagyo ang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. So isa-isahin po natin yan. Unahin po natin itong bagyo na nasa hilagang bahagi ng ating bansa. Ito po yung bagyong Neneng na naging low pressure area at lumakas po ulit, naging bagyo ulit siya pero nasa labas po ito ng Philippine Area of Responsibility. Base po sa ating mga pinakahuling datos, maliit naman yung posibilidad na yung bagyo pong ito ay muling papasok ng Philippine Area of Responsibility. Yung ikalawang bagyo po, nandito naman sa may silangang bahagi ng Kabisayaan, mahigit 1,200 kilometers ito silangan ng Eastern Visayas. Base po sa ating pinakamahuling datos naman, magsisimula kasi itong kikilos pahilagang silangan, kaya medyo maliit na yung posibilidad na pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility sa ngayon, base sa pinakahuling datos natin. Ang isa pa nating binabantayan, ito namang bagyo na may international name na Sodel. At huling lokasyon nito ay mahigit 2,000 kilometro, silangan extreme northern Luzon. Binabantayan natin ito dahil malaki nga yung posibilidad na itong Sodel, yung unang papasok ng Philippine Area of Responsibility, posible po by tomorrow, araw ng Lunes, habang itong bagyo naman na nasa may silangan ng Visayas ay susunod po, posibleng sumunod siya sa bagyong Sodel. So nagkakaroon po sila ngayon ng interaction. Samantala, inaasahan nga natin na once na pumasok po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Sodel, ito po ay maaaring magpalakas ng habagat ngayong week na ito. Mapapansin nga natin, ngayong araw, ang habagat po ay nakakaapekto lalong-lalo na dito sa may bahagi nga ng Batanes. Nakapag-record po tayo ng malalakas na mga pag-ulan sa Batanes. Habang magdadala naman ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, ito pong habagat natin ngayong araw, lalong-lalo na dito sa may area ng Northern Luzon. Makararanas din ng maulap na kalangitan ang malaking bahagi din ng Cordillera, Central Luzon, maging dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon at gayon din sa Cagayan Valley Region. Inaasahan naman dito sa may bahagi po, nalalabing bahagi ng Luzon, itong area ng Bicol Region, gayon din dito sa may Visayas at Mindanao, ay makararanas ng generally fair weather pero posible pa rin yung mga localized rain showers and thunderstorms. In general po, inaasahan natin sa paparating na linggong ito, ay magsisimula po yung hanggang kumisay malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi pa rin ng Luzon at Visayas, dulot nga po ng palalakasing habagat ng bagyong Sodel once na pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Bandang midweek po, asahan ng mga kababayan natin na magkakaroon na ulit tayo ng mga occasional heavy rains habang today until tomorrow, medyo maulap na kalangitan naman yung mararanasan. As of 5 a.m. nga, tayo po ay nag-issue ng weather advisory, particular na sa lalawigan ng Batanes dahil nakakaranas po itong lalawigan ng Batanes ng mga up to 50 to 100 millimeters of rain. So, delikado po yun kung posible pong magkaroon ng mga flash floods and landslides sa bahaging ito ng ating bansa. Ito po ay dulot ng habagat or southwest monsoon. Dito naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, ang Batanes, makararanas nga ng hanggang malalakas na mga pag-ulan. Habang ang malaking bahagi ng Luzon, mapapansin po natin dito sa mapa, yung area ng Ilocos Region, Cordillera, gayon din yung Cagayan Valley, maging dito sa may Central Luzon, kabilang na rin yung Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon at maging Occidental Mindoro, maulap na kalangitan yung mararanasan sa araw na ito. Mas mapapadalas po yung mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may bahagi po dito sa may western section ng Northern Luzon. Habang sa bahagi naman ng Quezon Province at sa may area ng Bicol Region, makararanas naman ng mga localized rain showers and thunderstorms. Mas maliit po yung posibilidad ng mga pag-ulan sa may bahagi nga, nalalabing bahagi ng Mimaropa, Bicol Region at gayon din sa lalawigan ng Quezon. Narito naman yung mga inaasahang agwat ng temperatura sa Lawag, sa Baguio, sa Metro Manila, Tagaytay, Legazpi at Tuguegarao. Sa bahagi naman ng Palawan, makararanas po ng mga localized rain showers and thunderstorms din habang ang temperatura dito po sa Calayan Islands at dito naman sa Puerto Princesa. Habang ang bahagi ng Kabisayaan ay makararanas din ng mas maliwalas sa panahon, bagamat posible pa rin po yung mga localized rain showers and thunderstorms. Ang mga agwat ng temperatura po ay dito sa may Iloilo, gayon din sa Cebu at sa Tacloban. Samantala, sa bahagi ng Mindanao, medyo mas maaliwalas sa panahon din po yung mararanasan, bagamat posible din yung mga pulupulong pag-ulan, pagkilat pagulog sa dakong hapon hanggang sa gabi, dulot pa rin yan ng mga localized thunderstorms. Narito naman yung mga temperatura po dito sa may Zamboanga, Cagayan de Oro at Davao.
Samantala, sa lagay po ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Bagamat patuloy na pinabanggit po ng Pag-asa na mag-ingat pa rin yung mga kababayan nating, lalong-lalo na yung mga maglalayag na may mga maliliit na sasakyang pandagat. Mag-ingat po kapag may mga thunderstorms na kung minsan nagpapalakas yan ng alon ng karagatan. Lalong-lalo na po yung mga maliliit na mga bangka, mag-ingat po kayo. Samantala naman, as of 11 p.m. kagabi, tayo po ay nag-issue ng Tropical Cyclone Advisory. Ang Tropical Cyclone Advisory ay isang impormasyon na ini-issue po natin kapag merong bagyo na posibleng pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility within 5 days. At base nga po sa datos natin, nakita natin na itong bagyong Sodel na ay maaring pumasok ng Philippine Area of Responsibility base po sa ating pagtataya by tomorrow. At once na pumasok po ito ng Philippine Area of Responsibility, papangalanan natin itong OBET. Bagamat nga itong Sodel, base po sa track niya, medyo maliit naman yung posibilidad or almost less likely po na ito ay tumama sa kalupaan ng ating bansa. Inaasahan natin na palalakasin nito yung habagat bandang araw nga po ng Martes hanggang Miyerkules, kaya po posible ulit na medyo maulan itong ating paparating na linggo, lalong-lalo na sa may western section ng Luzon at ng Visayas. Kaya patuloy po kayong tumutok sa mga update ng Pag-asa, lalo na sa mga ini-issue po natin ng mga impormasyon, lalo inaasahan nga natin na muling lalakas yung habagat, especially po starting around Tuesday or Wednesday ngayong linggong ito.